So, ayun, magandang gabi muli. Devotion tonight ulit. Ah, dito muli sa Kawikaan chapter 1 verse 20. Kasi natapos ko na tong 19. So mag-uumpisa ulit ako dito sa chapter 1 verse 20. So yun, pray muna ako. So yun, tapos na akong manalangin. At kung interesado ka na samahan ako sa pagbabasa ng Bible tuwing gabi, ay pwede mo itong i-like, i-share, at i-subscribe kung ito man ay napanood mo sa YouTube or sa TikTok. Follow mo na rin ako para lagi kang update sa mga susunod na video na aking i-upload tungkol sa pagde-devotion. So yun, umpisahan na natin. Nabubulol-bulol pa. So yun, Kawikaan chapter 1 verse 20. Karunungan ay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko'y pakinggan ninyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi nyo pansin pati mga saway ko. Walang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyan pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasasadlak sa kaguluhan, kapag kayo'y hinahampas ng bagyo nitong buhay. Dinatnan ng kahirapan, ipo-ipong ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati sa araw na iyon, ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungay di nyo pinahalagahan. Kay Yahweh ay di sumusunod ng may kalakip na paggalang. Inyo pa ngang tinatanggahan itong aking mga payo. Tinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong alalahanin ang bunga ng inyong gawa. At kung kayo'y uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama, katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng mapayapa, walang kakatakutan. So sinasabi dito sa verse 25 na kung ipagpapawalang bahala natin ang
ang payo, kung ipapagbawalang bahala ninyo ang aking payo, ayaw ang mga payo, ayaw ninyong bigyan pansin. Paalala ko sa inyo, dahil dito kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahamak, nasasadlak sa kaguluhan, kapag kayo'y ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di nyo ko papakinggan. Sa araw na iyon ay di ko kayo pakikinggan. So kung ipagpapawalang bahala natin ang payo sa atin, payo ng salita ng Diyos, sa araw na iyon ay hindi natin siya masusumpungan. Kaya lagi nating isaisip ang mga paalala sa Bible, at nawa manatili tayong magbasa ng Bible, at yun. Ngunit ang makinig sa akin, sabi dito sa verse 33, ngunit ang makinig sa akin mananahan ng matiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. So kung tayo makikinig sa salita ng Diyos at sa ating pastor na ating pinapakinggan, yung payo nila, yung advice nila sa atin, yung pangangaral nila, kung papakinggan natin yon, mananahan ng matiwasay, mabubuhay ng mapayapa at walang katatakutan. So yun, tinuturuan tayo ng Kawikaan chapter 1 na manatiling makinig sa payo ng ating mga magulang, ng ating mga pastors. So yun, hanggang dito na lang. See you to next video. Pero tayo muna ay manalangin. So natapos na tayong manalangin. See you and God bless. Bye-bye.